Okay, enterprise and system policies. So, ito yung mga errors na usually nangyayari sa enterprise or sa system. Kasi yung the system affects the enterprise or the company. So, ano to? Number one is, new technology is always better. Ayan. Yung mga hipster. Okay? Yung lagi nagsasabi na obsolete na si ganito, obsolete na si ganon. O, di ba? Pumapasok dyan yung nirvana fallacy dahil hindi nyo alam at hindi idealistic, i-reject nyo. What is idealistic? Bagong technology yan, dapat i-adapt natin yan, natin yung luma. Okay? Pero depende, all I can say is that depende sa sitwasyon. Kasi the system or the enterprise should be evolving. But at the same time, hindi mo naman pwedeng ipagsawalang bahala yung situation. Hindi naman porket bago siya, better siya dun sa sitwasyon na yon. And then papasok din yung cobra effect yan, di ba? Nag-introduce ka ng bago, pero mas nagkakaproblema ka. Okay. Business logic is centralized. So, ibig sabihin, yung iisa lang, meron siyang hub, meron siyang nag-iisang source. Hindi siya distributed. So, ibig sabihin, naka-centralize lang yung business logic mo o yung business operations mo. Nagkakamali ka. Kasi, ang bawat business is dapat naka-decentralize kasi malay nyo, di ba? Nag-i-expand yung operations, nag-i-expand yung company, so dapat naka-decentralize ka. Kasi ano ang meaning ng centralize? Kailangan pang aproba nung sa taas bago ka. Kailangan pa aprobahan nung pinaka-main bago ka kumilos. Whereas kung decentralize ka, yung po pwede mo nang gawin, magagawa mo na without even notifying them kasi nga, di ba? Aanuhin ka na lang yan kapag ka mahirap na or may mali ka. Di ba? Yun. Third is, system is monolithic. Ayan. Pag ang view mo sa system is isa single unit, mahirap din. Lalo na kung malawak siya. At meron siyang mga satellite branches. Yung enterprise, systems is finished. Yun yung kabaliktaran ng number 1, di ba? Ang systems is nag-i-evolve. Depende sa sitwasyon. Di ba? Kasi meron naman tayong tinatawag na legacy systems. Yung legacy systems should be used para dun sa sitwasyon na yun. Bago mo sila i-decommission, may sitwasyon ka muna dapat. Para sa bago at para dun sa luma. And then, enterprise architecture is same everywhere. So, halimbawa, sa St. Francis na lang example ko na school natin, alma mater natin. Iba yung environment and architecture sa main campus sa Las Piñas at iba yung environment at business environment and business situation sa Bacoor campus. So, ano yung pwede although pareho sila, St. Francis sila pareho, pero may mga bagay na hindi pwede sa Bacoor, pero pwede sa Las Piñas. May mga bagay na pwede sa Las Piñas, pero hindi pwede sa Bacoor and Dasmariñas campuses. Although may mga bagay na pare-pareho dahil pareho silang school, yung Bacoor at Dasmariñas is branch. Pero may mga bagay na magkakaiba sila. They are not the same porket pareho sila, lalo na kung magkaiba sila ng location. So, yun lang pa.